Magandang araw sa inyo lahat. Muli nandito na naman tayo sa ating programa. At syempre, mabuhay ang ating bago presidente, Sara Duterte. Magandang umaga tayo, Madam President. At saka sa lahat ng mga Chinese. Maganda alaw sa inyo lahat At siyempre lalo na mga drug lord. Kayo buti-buti Sara Duterte presidente na At siyempre lahat na maali ng mga pogo, good. Balik-balik na pogo. At siyempre balik na naman Michael Yang. Makiyang tago-tago Malkiyang ngayon balik na. Siyempre si Atong ang labas na din kasi Sara Duterte na presidente dami-dami tuwa kasi Sara Duterte presidente na. Lahat mga alien na balik na naman dito. Sigurado mga Pilipino, nako, hukay na kayo ng mga tirahan ninyo. Dapat malalim. Kasi pag si Sara Duterte na na planning, nako, sigurado balik na naman na walong drugs. Paktay na naman. Kahit wala kasalanan. Siguro kayo tingin sa akin siguro kayo taka pala ako si Naruto. Hindi po ako si Naruto. Ako po si Puto-Puto. Alam nyo, pag Sara Duterte presidente na, nako, delikado. Marami na naman pera, wala Pilipinas, bulsa na naman. Marami na naman pera Sara Duterte, paldo. Ako practice na kasi Sara Duterte pag naging presidente, sigurado Pilipinas, salita dito, Chinese na. Pag salita ka Filipino language, paktay. Kayo practice na pati national anthem dapat practice national anthem, dapat Chinese national anthem Kasi pag si Sara na ang presidente, national anthem sigurado Chinese na. Delikado. Sigurado mga walang alam, inosente, paktay. Malamang ang pinuno na Chief PNP, Chinese. Pinuno Ombudsman, Chinese. Delikado, baka pati ang Supreme Court Justice ang pinuno, pati na rin, Chinese. Wala na. Sigurado, pati ID natin, mga natin, puro na Chinese. Kaya kailangan tayo lahat practice na language Chinese. Kasi pag tayo hindi marunong language Chinese, paktay. Kaya kailangan kayo bili na libro. Kasi pag Sara Duterte, meron na salita na naman meron na naman siya sasabihin na ako Chinese. Alam niyo mga kababayan, kaysa naman lagi na na si Vice President Sara Duterte sa kakatira ko sa kanya Pasalamatan naman natin kahit minsan pasalamatan natin yung kanyang pagiging traidor. Kasi sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo totoo mga kababayan, nagiging salamin po siya ng mga politiko paano kung nasabi na siya ay nagiging salamin? Ay tingnan nyo na lang. Kagaya ni Vico Soto. Ay kaya po si Vico Soto ay lalong bumabait dahil ang nagiging salamin po niya na di niya dapat tularan ay si Sara Duterte.
Hindi, totoo ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Totoo yung sinasabi ko. Ha? Bakit ko po sinasabi na si Vice President Sara Duterte ay nagiging salamin ng mga matitinong politiko dito sa ating bansa? Kasi lahat halos ng mga kasamaan na makikita mo sa isang politiko ay nasa kanya na. Number one po dyan mga kababayan, yung kanya pong kasinungalingan. At yung kanya pong kadramahan. Oh, kaya sinasabi ko sa kabilang banda ay nakakabuti din po sa ibang mga mabubuting politiko yung ginagawa ni Sara. Oh. So, siyempre, sila mismo nakikita nila ay hindi pala magandang magiging epekto kapag kami ay nag-alasara din. Kawawa ang mga kababayan natin. Kaya nga tingnan ninyo, habang si Sara Duterte ho ay gumagawa ng kung anong mga kabalbaran, meron pong mga politikong katulad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagawa naman po ng mabuti. Diba? Oh. Alam nyo mga kababayan, dito sa ating bansa, dalawa po ang nagiging huwaran dito. Huwaran. Isa lang ang nagiging salamin ng mga mabubuti. Si Sara. No, hindi po siya salamin ng mga mabubuti para gayahin nila. Siya po ay salamin ng mga mabubuti para hindi nila gawin yung mga masasamang nakikita nila kay Sara. Pasensya na po kayo, medyo na ano ko. Yan. So, dito naman sa atin, sa bansa natin, dalawang uri naman po ng leader ng ating bansa ang masasabi natin nagiging ehemplo naman. Si Sara Duterte nagiging ehemplo ng mga katulad niyang magnanakaw. Lalong-lalo na yung mga involved po sa katiwalian ng flood control project, lalong-lalo na po. Etong si Escudero, si Jinggoy, si Villanueva, sino pa? Sino pa bang ano niya? Marami pang iba. O pati na to si Bong Revilla. At yung iba pa, Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ho, dito sa ating bansa ang nagiging ehemplo naman pagdating po sa kabutihan, sa pagiging tapat ay wala pong iba, kundi po ang ating napakabuting Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa totoo lang. Siya po ay nagiging huwara ng mga politikong gustong maglingkod ng tunay sa ating bansa. Alam nyo, kaya po kung papakinggan po ninyo yung mga sinasabi po ni Vico Sotto at ng ilang mga politiko, abay wala po silang masasabi sa ating Pangulo. Dahil tulad nga ho ng sinasabi nila, ang sinasabi ng ating Pangulo ay ginagawa niya, makikita natin ng personal. Samantalang ito naman po si Sara Duterte, ang mga sinasabi niya puro mga panaginip lamang po. Hindi, totoo. Kaya sinasabi kong bakit puro panaginip, ay kahit naman tignan mo ngayon wala kang makikita doon sa mga pinagsasabi niya. Puro mga panaginip, puro mga kwento ng isang taong maliban na nawawala na sa sarili, desperado kasi. Dahil malapit na po siyang maisalang, sa korte. Siguro, maliban na siya ay alam niya nang siya ikasalang sa korte, yung kanyang mga kamay at paa ay nangangati. Dahil gusto na naman siguro tumambay doon sa dahig. Ang problema, wala nang manakaw na pera itong si Sara. Alam nyo, kung tatanungin po natin ang buong Pilipinas, ang mga tao sa buong Pilipinas, sila po ay mas gusto nila ang ating mahal na Pangulo. Bakit? Ang ating Pangulo po ay tunay na mayroong malasakit sa ating bansa at sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa kinabukasan ng mga kabataan sa bansa pong ito, mga kababayan. Yan po ang wala dito po kay yan po ang wala dito po kay Sara Duterte. Sa totoo lang mga kababayan, yan ang wala sa kanya. Yung pagkakaroon ng malasakit sa taong bayan. Ba't nga naman siya magkakaroon ng malasakit sa taong bayan? Wala nga siyang malasakit mismo doon sa sarili niyang bayan doon sa Davao di ba? Pero mo, pinagmamalaki niya.
Maganda daw yung nagawa niya sa Davao. Maganda ba yun? Naglalanguyan na yung mga kababayan nila doon. Nalulunod na, natatabunan na ng lupa yung mga kababayan niya. May talaga itong si Sarah, kapag ito'y nagsalita, ay talagang kukulog eh. Kahit maganda ang panahon, bigla na lang ang uulan. Abay, grabe ang kahambugan. Pag nagsalita, kala mo eh kung sinong may ginawang kabutihan. Sa totoo lang. Pero ang totoo, puro kasamaan naman na nagawa niya sa lipunan. Nagtataka nga lang ako din sa babaeng Iray. Abay, ang lakas-lakas ng loob na magsabi, tatakbo siya ng pagkapangulo. Ay, ang tanong, sinong boboto sa iyo? Yung mga DDS? Yung mga DDS na may problema din sa mga sarili nila? Abay, magulos dili kayo. Huwag niyo naman kami damay sa kalokohan ninyo. Abay, kung plano ninyo na maging bansang China o maging probinsya ng China ang bansang ito, ay kayo na lang pumunta doon sa China. Huwag nyo kaming idamay. Baka sa ginagawa nyo yan, ay mabuhay uli si Lapu-Lapu. Pati si Madjel, ay si Andres Bonifacio. Ay, baka lahat ng mga bayani mabuhay dahil sa ginagawa ninyo. Alam naman namin ang inyong mga plano. Ang gusto ninyo, ipasakop ang bansang ito, ha? Sa mga Chino. Ha? Ba, hindi pwede yan. Abay, maglalabasan ng lahat ng mga sandata. May itak, may arinola, may kabayo. Ay, may kabayo. Diba? Mga kababayan, sa totoo lang po, itong mga ginagawa ni Sara Duterte, pagbigyan na lang ho natin siya. Dahil unang-una, alam po kasi ni Vice President Sara Duterte na kapag siya ay nakulong sa 2017, hindi niya na masasabi pa o madideklara pa na siya'y tatakbo ng pagka-presidente. At kaya din po siya nagpapa-interview ngayon, nag-aalak Kibuloy. Bayro nyo, si Kibuloy nung nakulong, naalala nyo, tumakbo ng pagkasenador, abay, lahat ng pangako ibinigay. Akala niya siguro, kapag lahat ng pabor na sinasabi niya para sa mga reliyon, kasi target ni Kibuloy ay reliyon. Mga leader ng reliyon. Akala ni Kibuloy, madadala niya yung mga leader ng mga reliyon. Ang problema, hindi nadala dahil alam na nga naman nyaki siya. Speaking of reliyon, mga kababayan, meron po akong narinig. Alam niyo ba yung nabalitaan ko? Na kaya malakas ang loob nito ni Sara Duterte dahil ang target niya na nakunin o maging supporter ay yung mga religious leader. Mga religious leader, mga pastor, no? Ngayon, alam naman po natin sa Pilipinas, hindi po lahat ng pastor kasing yaman po ni Kibuloy. Tama? Hindi po lahat ng pastor ay kasing yaman po ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, maliban po sa Iglesia ni Cristo na alam naman ho natin kakampi po talaga kay Sara Duterte dahil halos lahat po ng mga involved sa katiwalian sa ating bansa ay membro ng Iglesia ni Cristo. Hindi po tayo naninira dito, ha? O, baka magalit na naman po ang Iglesia ni Cristo. Sinasabi ko lang po totoo. Mismong si Garma po ang nagsabi, hindi po galing sa akin yan. Ang kinuha para pumatay ng mga inosenteng Pilipino ay nanggaling po sa Iglesia ni Cristo. Kinaklaro ko lang po, baka naman magwala na naman kayo. Pangalawa, kung titignan po ninyo, yung mga naitalaga po na mayroong posisyon sa ating bansa, mga kapulisan, mga na-involve po sa katiwalian, Iglesia din po ni Cristo. Kaya kung kayo po'y mag-aalboroto at ako'y aawayin ninyo, abay maghulos dili po kayo. Kayo naman ho'y nakikinig din, nanonood din naman ng TV at radyo, siguro naman wala kayong karapatan para mag-alboroto. Wala kayong karapatan na mag-alboroto dahil hindi naman po kumulto. Ako po'y tao na hindi nakikita ang ilong at bibig.
alam niyo mga kababayan, sa totoo lang ho, ano, kapag itong mga mahihirap na pastor na ito ay naalok ng salapi ni Vice President Sara Duterte, pinagpalit nila ang kanilang prinsipyo. Alam naman ho natin at hindi ho natin yan mapapasinungalingan na kung pagsasama-samahin nga naman ang lahat ng mga born again o mga Christian sa buong Pilipinas ay hamak na mas marami po sa Iglesia ni Cristo at mas marami sa mga membro ni Kibuloy. Kung pagsasama-samahin kung yan lahat po ay makukuha ni Sara, plus meron pa siyang KOGC, meron pa siyang ilang mga bahagi ng mga religious leader ng Islam na nasa kanya, posible yung manalo siya. Nakikita ko na po yan. Tapos sasabayan pa ng suporta mula sa mga Filipino-Chinese. Lalo na sasabayan pa ng suporta ng bansang China. Nako, paktay na. Paktay na Pilipinas, tayo alis na. Gawa na tayo bangka para punta tayo doon sa Amerika. Magpa-adapt na tayo, delikado na kay Tala. Pero alam niyo mga kababayan, kung ang ating mga kapastoran ay maninindigan, lalong-lalo na yung mga pastor na walang maayos na simbahan, walang maayos na, alam niyo na, walang natatanggap na pera. Kasi, minsan kasi mga kababayan, meron po ako nakilalang mga pastor na maganda nung una ang kanyang paglilingkod. Dahil punong-puno ng kabanalan ang kanyang puso't isipan. Pero nung siya po ay inalok ng posisyon, mga pabor ng isang politiko, nung siya po ay sumabak na at sumali na sa usaping politika, ang unang-una pong nasira sa kanya, alam niyo kung ano? Yung kanya pong trabaho bilang pastor. Dahil imbis na tuwing linggo siya po ay nasa simbahan para mangaral, siya po ay kasama ng isang politiko na kung saan ginagamit po siya bilang tagapangaral para lamang po kumbaga ang kanyang husay sa pangangaral ay nagagamit po sa pamumulitika. Kaya ang ending, bilang siya ay isa sa pinakamataas na leader sa kanilang reliyon, siya po ay natanggal. At kasunod na siya ay natanggal, siya po ay nalayo na sa tunay na ministry na kanya pong pinagmulan. So, ibig sabihin ko lamang po, marami pong mga religious leader na posible pong masilaw ng pera ni Sara Duterte. Kaya doon sa mga religious leader, ako po'y nananawagan sa inyo. Sana ho, hanggang sa huling yugto ng inyong mga buhay, kayo po ay manindigan bilang mga religious leader, bilang mga lingkod ng Diyos. Huwag kayong gumaya sa ilang mga reliyon dyan na sinusuportahan o nakikisali sa politika, kapalit ang kanilang gamit ng kanilang mga politiko, mga membro, kapalit ng perang binibigay sa kanila ng mga politiko. Kaya ang nangyayari, sila po imbis na maging isang example, maging huwarang tagalingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sila po ay nagiging gangster na. Makikita ninyo, may isang reliyon po dyan na parang masasabi nating isang gangster. Pagka konting problema ng kanilang membro, ayun, makikita mo yung mga membro nila nakikipagkuyugan, nananakit, nambubugbog, naninipa. Alam nyo na po siguro kung sino yung mga yan. Sila po yung reliyon na kapag natatalo, kung di po naglalabas ng armas, pinabubugbog po nila sa kanilang mga membro yung kalaban nila sa debate. Kahit hindi ko na po sabihin yan, alam na alam po yan mismo pati ng mga membro ng reliyon na yan. Oo, alam nila yan kung sino sila kasi dyan sila sanay. Gagalit na naman itong mga to. Diyos ko po. Ano na talaga Pilipinas? Ayoko na Pilipinas. Ako gulo-gulo na talaga. Hindi ko na alam ano gagawin ko.
Pag si Sala naging Pangulo, wala na tayo ligtas, lahat tayo paktay. Buti Pangulo Ferdinand Marcos Jr. meron airplane. Marami mayaman, mayroon sarili balko. Eh paano ako? Saan ako sakay sa container? Punta ako China, dala-dala ko container. Baka mamaya gitna pa lang ako dagat, pagkamalan ako ng pating na pain. Hindi ako paktay kansala, paktay ako pakting. Sa totoo lang mga kababayan, yan nga, meron akong na posibleng gamitin ni Vice President Sara Duterte yung mga religious leader. Kaya ako'y nananawagan sa mga religious leader, bilang kayo'y mga lingkod ng Diyos, alam naman po siguro ninyo ang tama't mali. Alam naman po siguro ninyo na hindi maganda sa isang leader ang sinungaling. Alam din naman po siguro ninyo na hindi maganda sa isang leader na madrama. Hindi maganda sa isang leader ang mapusok. Hindi maganda sa isang leader ang kung saan ay merong masamang kaisipan. At lalong hindi maganda sa isang leader ang pinapakain niya o pinapalamon niya o pinapasakop niya mismo sa ibang bansa yung sarili niyang bansa. Nasa Bible yan. May kasabihan tayo na kapag ang pinuno ng isang bansa ay mabuti, ang lahat ng Pilipino ay magiging masaya. Tama? Kapag ang pinuno ng isang bansa ay hindi mabuti, lahat ay malulungkot. No? Lahat ay malulungkot. Nasa Biblia po yan, nakalagay po yan sa Biblia. Hindi ko lang alam kung anong bersikulo, anong kapitulo. Sa totoo lang, hindi pa nga po tumatakbo si Sara Duterte, malungkot na po ang mga Pilipino. Dahil alam po nila na yung 7 trillion na ninakaw ng tatay niya, malamang, dahil ito ay mas malupit sa tatay niya, 14 trillion inaasahan natin na posibleng manakaw pag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Yung kantang spaghetti pababa, mas okay yon kasi kahit papaano may pataas-taas naman. Pero pag si Sara ang naging Pangulo, puro pababa na lang ho yan. Pwede na nating palitan, spaghetti palunod, palunod ng palunod, palunod ng palunod ng palunod, nod-nod. So, alam niyo mga kababayan, ako po ay talagang, sa totoo lang, itong ang aking mga kapitbahay dito, nag-uusap-usap sila. Narinig ko yung isa, sabi nung isa, nako, pag si Inday Sara na ang naging presidente, mawawala na yung mga adik. Sumagot naman tong isang kapitbahay niya, ano mawawala? Mawawala yung mga adik, maglulutangan yung mga drug lords. Hindi na ako lumabas. Hindi na ako nakialam sa usapan ng aking mga kapitbahay at baka magrambulan pa sila. Ay nako. Ba't naman kasi aga-aga nagdeklara ni Sara Duterte? Aga-aga. Pero marami nagsasabi na palabas niya to. Sinadya niya. Para mayroon talagang rason na maging rason siya na kaya siya ginaganon, ginigipit, dahil sa tatakbo siya, maraming ayaw sa kanya. Alam niyo naman, dramatista po itong babae. Naalala ko yung sinabi niya na natatakot daw siya para sa mga anak natin. Maniwala ka dun. Natatakot siya para sa mga anak niya na di niya na makikita kung makukuha siya ng Interpol, kamo. Yan ang totoo. Dadamay mo pa yung mga anak namin. Tuwan-tuwa nga yung mga anak namin nung nalamang mai-impeach ka eh. Kalokohan talaga nito. Naaawa daw siya para kami ang naaawa sa'yo. Dahil sa kahuli-hulihang yugto ng iyong mga kasinungalingan, pinaninindigan mo pa rin. Kitang-kita na kasinungalingan na
abay gusto pang patunayan na totoo, abay, daig mo pa yung pelikulang May Himala. Diba? Oh. Balita ko, susuportahan daw ni Congressman Villanueva. Ito daw si Sara Duterte. Siyempre ko talagang susuportahan mga aso yung mga yan. Diba? Mga tuta yung mga yan Oh. Pero si Pastor Benny, Bishop Benny Abante, hindi daw susuporta. Yan ang maganda, di ba? Kasi sa totoo lang si Benny Abante, Congressman Benny Abante, Duterte yan supporters yan Oo, malaki ang paggalang niyan sa totoo lang. Si Bongo, inano pa niyan, introduce pa niyan. 'Di ba? Nung nangangampan niya si Bongo. Pero ngayon nawala na. Ikaw ba naman sirain ka? Kundi ba naman kasi may tama sa utak itong si Sara Duterte? Pati mga supporter ng tatay niya pinagtitira niya. Dahil lang nagiging totoo yung mga congressman na to at nakikita yung kanyang katiwalian, tinira-tira niya na. Eto, balita ko lang po mga kababayan na kaya malakas ang loob nito ni Vice President Sara Duterte dahil mukhang desidido siyang gamitin yung pera na binulsa ng kanyang ama at pati yung mga binulsa nilang magkakapatid. Yun ang kanilang huling-huling sandata para masiguro na siya ay magiging Pangulo. Kaya sa darating po na 2028 sa mga kababayan po natin, alam po natin na ang estilo po ng mga politiko dito sa ating bansa, bagamat sila'y masasama, walang kwenta, mga trapo, mga pabaya sa kanilang trabaho, ang kanila pong nagiging sandigan, kaya kampante po sila na nananalo sila kada eleksyon dahil sila po ay mayroong malalaking pondo. At yung pondo na yan, pera na yan ay nagiging dahilan kung bakit kahit sila po ay walang mga kwenta ay sila po ay nananatili sa kanilang mga pwesto dahil po sa laki ng pera na kanila pong inaalok, kapalit ng boto na makukuha nila. So sa Samar, nakikita nyo yung mga magmula po sa congressman, gobernador hanggang sa mga mayor, tan ho yan. Bagamat po makikita ninyo na yung mga lugar, yung mga walang mga proyekto, panahon pa ng kanilang ina, panahon pa ng kanilang sila na po yan, mga Chinese po yan. Ba't hindi po sila natatalo? Kahit kitang-kita na po yung kanilang mga kalokohan, yung kanilang pong mga hindi magagandang gawa. Dahil nabibili po ng pera ang mga taga-Samar. Yan po ang katotohanan. Kahit magalit pa sa akin ang buong Samar, wala akong pakialam. Dahil yan ang katotohanan. Nakaramihan ng tao dyan, 99% nabibili. Pati sa ibang lugar. Sa ibang lugar, mapasibo man, mapabuhol man, karamihan po dyan ng mga Pilipino, masasabi natin na for sale po ang kanilang mga boto. Tapos magagalit-galitan sila sa akin, mga kayo, mga ugyok kayo. Diba? Siguro, kaya malakas ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil siguro ilalabas niya na yung trilyon-trilyon, gagamitin nila yung trilyon-trilyon na yan, biro mo, 7 trilyon. Palagay na lang natin, ang naibulsa ni Pangulong Ferdinand Rodrigo Roa Duterte ng panahon niya ay nasa 5 trilyon. Malaking pera yun. Sapat yun. Sobra-sobra pa. Sapat yun. Sobra-sobra pa para mapanalo ni Sara Duterte yung kanyang kandidatura at para maging Pangulo ng bansang ito. Pero doon sa mga Pilipino, mga kababayan natin, sana ho, wag po nating iwanan, wag nating pabayaan ang ating bansa. Tandaan po ninyo na kapag si Sara Duterte po ang naging Pangulo, maraming mga masasamang tao ang makikinabang dito. Sino sila? Sila po si Kibuloy, sila po si Roque, at hindi lang yon, marami pang mga nakakulong ngayon, katulad po ni Arnie Tevez, posible pong lumaya yan. Kasi mga kalyado yan Si Ang, posible din. Kasi
Pag si Sara Duterte na naging Pangulo, alam naman ho natin ng kalakaran ng mga politiko kapag namuhunan ka ng 1 bilyon, sigurado kailangan kumabig ka ng 10 bilyon. Nang galing po yan sa testimonya mismo ni Mayor Vico Soto. Ha? Oh. So, ang mangyayari po niyan, mga kababayan, talagang mabubura po sa kasaysayan ng mundo ang Pilipinas, at maaaring dahil sa kahirapan sa paglubog ng Pilipinas ay mapuwersa po ang bansang ito na maging probinsya na lamang ng bansang China, para lamang kahit papaano ay umunlad tayo. So, ganun ang plano nila eh. Pabaksakin ang ekonomiya ng bansang ito para nang sa ganon mapilitan ang bansang ito na makipagkasundo sa bansang China na maging probinsya na lang. Yan ang yan ang plano talaga. Sa umpisa pa lang na si Rodrigo Roa Duterte ay naging Pangulo, na ikukontinue na lang po ni Vice President Sara Duterte. No? Kaya sa ating mga kababayan, ipanalangin po natin ang ating bansa. At sana po, suportahan po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa mga kababayan pala natin, sana po, kahit konting awa, kahit konting ilang araw na po tayo humingi ng kahit konting tulong, ni isa po, sa libo-libo po nating mga supporters, ni isa wala po nagbigay kahit konting man lang na tulong. Doon po sa mga nagme-message sa akin, sa aking Facebook, wag po kayo magme-message dahil tingin ko meron po nag-hack sa aking Facebook. Sa tingin ko lang, kasi hindi ko na po mabuksan. No? So ganyan din po yung ginawa nila doon sa mga nauna kong Facebook. Dahil po tayo ay naglalabas din doon ng ating mga yun, alam niyo naman. So mas lalo na po tayong So kaya ang kailangan ko po para po tayo ay makapagpatuloy ang inyo pong konting awa. No? So doon po sa mga gusto pong tumulong, diretso na lang po kayo na mag-send sa ating GCash. Nandiyan naman po sa ating screen, no? Doon lang po sa mga tunay natin na kaisa. Need na need ko po ang inyong tulong, mga kaisa. Okay, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.